Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon po'y ating ginugunita si Saint Maximilian Kolbe. Siya ay naging Pransiskano noong 1907 at inialay ang kanyang buhay para sa debosyon sa mahal na Birheng Maria bilang isang pari. Siya rin ang tagapagtatag ng City of the Immaculate. Siya ay sinintensyahan na magkaroon ng manual labor sa Auschwitz at inialay niya ang kanyang buhay kapalit nung isang inosenteng biktima, isang inosenteng lalaki. At siya nga ay ating ginugunita bilang isang propetang nagsasabi, hatred is not a creative force. Only love is a creative power. Mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang pamamatnubay, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong pinuspos ng malasakit sa kapwa-tao, ang paring martir na si San Maximiliano Maria, na namintuhong masugid sa mahal na Birheng, ipinaglihi ng walang kasalanang minana. Pakundangan sa kanyang panalangin, kaawaan mo kami at pagkalooban ng kakayahang tularan ang iyong anak hanggang kamatayan. Alang-alang sa iyong kapurihan, sa paglilingkod namin sa kapwa araw-araw, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sumigaw ang Panginoon, "Hali kayo, mga itinalaga upang magpahirap sa lungsod. Dalhin ninyo ang inyong mga sandata mula sa pintuan sa hilaga, ay pumasok ang 6 na taong titig-isa ng sandata. May kasama silang nakasuot ng kayong lino at may panulat sa baywang. Tumayo sila sa may altar na tanso. Noon, ang kaningningan ng Panginoon ay lumagay sa itaas ng kerubin sa may pagpasok ng templo. Tinawag niya ang lalaking nakadamit ng kayong lino at may panulat sa baywang. Sinabi niya rito, "Libutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tanda sa noo. Ang lahat ng nagdadalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa roon." Sa iba naman ay narinig kong sinabi niya, "Sumunod kayo sa kanya at patayin ninyo ang mga taga roon. Huwag kayong magtitira maliban sa mga may tanda sa noo. Patayin ninyo lahat ang mga taga roon. Matatanda, binata, dalaga, babae at bata. Umpisahan ninyo sa santuaryo. Inuna nga nilang patayin ang matatanda ng bayan sa harap ng bahay. Sinabi niya sa kanila, "Parumihin ninyo ang templo at punuin ninyo ng bangkay ang patio. Lakad na kayo." Lumakad sila at pumatay ng pumatay sa lungsod. Ang kaningningan ng Panginoon ay umalis sa may pagpasok ng templo at lumagay sa may ulunan ng kerubin. Lumipad ang mga kerubin kasama ang mga gulong
at tumigil sa may pintuan ng templo sa gawing silangan. Nasa ulunan pa rin nila ang kaningningan ng Diyos ng Israel. Ang mga ito ay siya ring 4 na nilalang na nakita ko sa may ilog Kebar at nalaman kong sila'y mga kerubin. Sila'y 4 na mukha at 4 din ng pakpak at may mga tila kamay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mukha nila'y tulad din ng makita ko sila sa may ilog Kebar. Kung saan gumawi yaong isa, ay doon din yaong iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng puon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan. Magmula ngayon, magpakailanman. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ng puon, pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila."
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Lahat ng mga deboto at mga nanalangin, nagmamahal sa ating pong Jesus Nazareno. Sa araw pong ito mga kapatid, ginagabayan tayo ng Panginoong Jesus sa ating pagninilay na ang tema po ay tungkol po sa kung paano bang haharapin ang mga alitan o pagkakasala sa loob ng isang komunidad ng mga mananampalataya. Itinuturo po sa atin ni Jesus ang kahalagahan ng pakipagkasundo, reconciliation, pagpapatawad, forgiveness, at ang pagkakaisa sa ating simbahan at komunidad, unity. Mga kapatid, ito po yung mahalagang mga hakbang upang ang isang kapatid, kapag ang isang kapatid ay nagkasala, paano ba may papanumbalik ang proseso ng pakipagkasundo? Una, para kay Jesus. Sabi niya, kausapin ang kapatid na nagkasala ng sarilinan. Bakit mahalaga na kausapin mo muna siya ng sarilinan? Kayo lang muna. Ang layunin po nito ay upang magkaroon ng direktang pag-uusap, upang marisolba yung issue nang hindi kinakailangang isama ang lahat. Minsan naman po may mga pagkakataon po mga kapatid, kayang iresolba ng sarilinan. Hindi ito para husgahan, kundi para magbigay po ng pagkakataon na magkaroon ng unawaan. Bakit? Papakinggan mo ano ba yung kanyang point of view. At ikaw rin, papakinggan ka rin. Kailangan yung unawaan upang maibalik ang relasyon. Pangalawang hakbang mga kapatid, kapag hindi pa rin ito talaga naging epektibo, isama po yung isa o dalawang saksi. Sa hakbang pong ito, magkakaroon tayo ng patas na usapan. Masusigurado natin patas ang usapan. At may mga saksi na maaaring magpatotoo sa katotohanan. Pinapakita po nito ang prinsipyo ng pananagutan sa loob ng komunidad ng simbahan. So, ibig sabihin, tayong lahat may pananagutan tayo para sa kakamit ng kapayapaan at ipagkakasundo sa bawat isa. Ibig sabihin, wag mangyayari na wala tayong pakialam. Ha, mga kapatid, ibig sabihin, ikaw, bahagi ka ng simbahan, kaya may pakialam ka. Sa pamilya, sa paaralan, sa trabaho. Minsan kasi ginagamit tayo ng Panginoon na maging instrumento. Sabi nga, blessed are the peacemakers. At ang pangatlong hakbang mga kapatid, kung hindi pa rin makinig, dalhin sa usapin ng simbahan. Bakit mahalaga ito mga kapatid? Nagpapakita po ito ng kahalagahan ng pagkakaisa at integridad po sa katawan ni Kristo. Lahat po tayo kabilang sa katawan ni Kristo. We belong to one body of Christ, the mystical body of Christ. At kapag ang isang bahagi ng katawan ay nasasaktan, damay lahat. Ang isang pamilya kapag may mga nasasaktan, damay lahat, apektado. Ganon din sa ating simbahan. Kaya nga po ang prosesong ito ay naglalayong ipakita po gaano ba kahalagang pagtutulungan upang makamit ang kapayapaan. Itong pangatlong hakbang, sinasabi sa atin, tayo ay mahalaga na sama-samang naglalakbay patungo sa kapayapaan. Ito yung ating aim. Tayo tinatawagan ni Jesus na maging tagapamagitan ng kapayapaan. Kaya mga kapatid, siguro maganda pagninilay rin po ito sa atin. Tayo ba ay nagiging daluyan at tagapamagitan ng kapayapaan sa simbahan? O tayo ba ang nagdadala ng paghahati-hati at pagkasira ng relasyon? Kapag sa simbahan, ikaw ang nagiging dahilan kaya tayo nag-aaway lahat. Aba, mag-iisip ka kapatid. Kapag naman ikaw ang naging dahilan ng pagkakasundo, marahil tayo ay nagiging instrumento ng Diyos sa kanyang mithiing pagkaisahin ang bawat miyembro ng simbahan. Ang pangalawa, mga kapatid, na mahalaking punto ng pagninilay ay ang kapangyarihan po ng sama-samang pananalangin. Dito po sa ating ebanghelyo, sa verses 18 to 20. Tinuturo po ni Jesus ang kapangyarihan ng sama-samang pananalangin. Let us storm the heaven with prayers. Sama-sama.
Sinisiguro niya sa atin na kung tayo ay nagkakatipon sa kanyang pangalan, sa pangalan ni Jesus, siya raw po ay nasa gitna natin. Kaya nga mga kapatid, ang mga terminong magbigkis at mag-alis, ito po'y nagpapakita po ng kapangyarihang ibinigay po sa simbahan. Father, bakit magkukumpisal sa pari? Ang katotohanan mga kapatid, si Jesus, binigyan po niya ng kapangyarihan ang simbahan upang gumawa ng mga desisyon na naaayon sa kalooban ng Diyos. Kapag ito po'y ginagawa sa diwa po ng panalangin at pagkilala sa kalooban ng Diyos, prayer and discernment, ang mga desisyon po ay may bisa, hindi lamang po sa lupa, kundi sa langit. Kaya nga sinasabi po sa ating ebanghelyo, saan man may dalawa, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa ng panalangin, anuman bagay sa inyong mga panalangin ay pagkakaloob ito ng amang nasa langit. At sinabi rin, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay pagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Mga kapatid, ipinangako po ni Jesus na kung saan may dalawa o may tatlo na nagtitipon sa kanyang pangalan, naroon siya. Nandun yung presensya ni Jesus. At ipinakikita po sa atin yung kahalagahan din ng communal prayer. Father, pwede ba magdasal ako ng mag-isa na lang sa kwarto, sa bahay? Pwede naman. Pero bakit tayo nagtitipon sa simbahan dito? Sapagkat ang sama-samang pananalangin, ito'y nais din ng Panginoon sa atin. Kaya nga't sinabi rin niya sa huling hapunan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tuwing tayo nagtitipon dito, lalo na sa banal na Eucharistia, ating pinakikinggan at sinusunod ang gusto ng Diyos, ang gusto ni Jesus, na tayo magkatipon-tipon sa kanyang pangalan. Kaya mga kapatid, huwag kakalimutan ang kahalagahan po na tayo ay maging instrumento ng kapayapaan. Let us not only be peacemakers, let us spread peace to everyone, especially for those who are in need. Huwag na pong lalayo. Doon na lamang po sa inyong kinalalagyan, sa pamilya, sa trabaho, sa palengke. Kaya mga kapatid, hilingin natin sa ating pong Jesus Nazareno, mahal na pong Jesus Nazareno, ipagkaloob ninyo po ang kapayapaan sa aming tahanan, sa aming komunidad, sa aming trabaho. At nawa pong Jesus Nazareno, kami ay maging instrumento ng kapayapaan sa iba. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi ni Jesus sa atin, kung dito sa lupa ay may dalawa sa inyo, nagkakaisang humihingi ng anuman, gagawin ito para sa kanila ng aking amang nasa langit. Kaya manalangin tayo ngayon ng sama-sama. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging malapit ang kalooban sa isa't isa at mamuhay sa kapayapaan at pagkakasunduan. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway igalang ang karapatan ng bawat tao at iwaksi ang pag-uusig at pananakit. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Tayo naway makapagsalita ng katotohanan ng may katatagan at pagmamahal at tanggapin ng anumang pagtatama ng iba na may kagandahang loob. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda at ang mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway makita nila ang kaginhawahan at kasiyahan sa kagandahang loob na mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao, naway maging malinis ang budhi at maihanda sa walang hanggang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ama naming nasa langit, kapiling namin ang iyong anak, hinihiling namin na tulungan mo kaming manalig sa kabutihan ng bawat tao
at maging mahinahon kami sa isa't isa tulad ng pagiging mabuti mo sa amin. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang punitain ang iyong buhay na inialay ng tayo'y magdiwang bilang isang bayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ni kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ng mga alay sa iyo, kami ay nagpapakumbaba sa pagdalangin upang alinsunod sa halimbawa ni San Maximiliano Maria, mahubog kami sa pag-aalay ng aming buhay sa iyong kamahalan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Maximiliano Maria ay parangalan. Siya ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya ay mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, kasama si San Maximiliano Maria, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Tawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulot sa tukso, pati adya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Panginoong Hesus, kami ay sumasamo upang pakundangan sa aming pakikinabang sa iyong katawan at dugo. Aming makamta ng maalab na pagmamahal na tinanggap ni San Maximiliano Maria sa piging na banal. Hari naming nabubuhay kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin.